Hi guys! Today, gagawin ko na yung actually na-film ko na to guys. Sorry nagkaroon ng technical problem sa aking mic. So, I'll be filming it today again. Gagawa natin ng comparison review. Itong Estee Lauder at saka itong Marc Jacobs na Remarkable Foundation. So, side by side comparison sa oily skin. Check natin kung okay dito sa weather natin dito sa Pilipinas. Okay. Sa totoo lang, I'm still torn between the two kung alin yung mas okay talaga sa kanila. Sa left side, ilalagay ko itong EL Double Wear Stay in Place Makeup, and this is in the shade Pebble. And sa kabila naman yung Marc Jacobs na Remarkable Full Coverage Foundation. Ang shade ko dito is beige or number 33. Before I start, sasabihin ko na sa inyo, ito kasi medyo pinkish yung undertone niya, pero ito yellowish. Yung EL, this is available sa mga pinakita ko sa Rustans, meron din sa mga department stores na merong Estee Lauder na counter. Presyo niya 2,700 to 3,200. Parang mga ganun, 2,700 to 3,200. Itong Marc Jacobs naman, ang presyo niya is $86. Singapore dollars kasi sa Singapore ko siya nabili. I don't know if available dito ang Marc Jacobs sa Pilipinas, pero if you do know, comment kayo sa baba kasi hindi ako sigurado. Pareho silang maharlika. Ay, by the way, pagpasensyahan nyo na guys ha. Alam ko maraming nag-aabang ng mga affordable makeup. Don't worry. Last na to for 2016. Dating ng 2017, asahan nyo marami tayong local and affordable na itatry ng mga bago. To be honest, ngayon 2016, talagang nag-try ako ng mga ganitong klaseng makeup. Kasi sometimes, pag tinatanong ako kung mako-compare ko yung local products sa mamahaling products, wala akong masabi kasi I've never tried yung mga mamahalin. So, I think nitong 2016, medyo yon, nagtry ako ng mga mamahalin. Pero asahan nyo, pagdating ng 2017 guys, promise, more on local products tayo, okay? Alright, so let's start with the Marc Jacobs. Ito yung packaging niya guys. Pag open nyo, ayan, meron siyang parang dropper thingy, pero hindi talaga siya dropper. Parang spatula na pabilog. Hindi ko gusto masyado yung packaging nito kasi kumakalat siya sa paligid. Kung mapapansin nyo, minsan kapag nagkakamali ako or pag nagmamadali akong mag-apply ng makeup, hindi ko siya nasa-shoot ng maayos tapos dumidikit yung gilid. So, kumakalat siya ngayon sa paligid ng takip, ng cap. Compare muna natin sila sa skin para makita niyo. Ito yung sinasabi kong yellow undertone si Marc Jacobs. Si Estee naman, medyo pinkish. Wala akong nilagay na primer or kahit ano sa face ko kasi gusto kong makita niyo kung yung performance niya, yung as is talaga. So, i-apply ko muna siya. Ganyan. Then, gagamitin ko tong beauty blender. And then, bounce lang sa aking face. Kitang-kita nyo, ang ganda ng coverage, diba? Then, dagdag pa tayo. Medyo unhygienic yung ginagawa ko, guys, ha? Pero much better kung ilalagay nyo na lang muna dito sa back of your hand. And then, saka nyo i-spread sa face. Okay, so ito siya on one side of my face. Ayan, kitang-kita nyo yung coverage niya. Ang ganda ng coverage niya, diba? Talagang full coverage. However, ang ayaw ko sa kanya is pag nagsasalita na ako and medyo nag-smile ka ng konti, drying talaga siya. So, parang nagmumukhang matanda yung skin kasi it's super matte talaga. Yung beige, saktong-sakto yung sa akin. Hindi naman kasi acidic yung skin ko, so hindi nagpapalit yung kulay niya after ilang oras. So, carry lang sa akin to. Yung EL naman, so ito yung lalagyan niya. Ganyan lang siya. Ayan. Wala siyang pump, wala rin siyang dropper thingy or spatula sa kanya. Pareho pala silang babasagin yung lalagyan, ha? So, ang ginagawa ko naman sa EL, nilalagay ko talaga siya dito sa likod ng aking kamay para matansya ko yung dami ng ilalagay ko kasi mahirap siyang ibuhos. Kasi baka sumobra, sayang mahal. Ito na yung MJ side and this is the EL side. Pinkish yung undertone kasi yun yung nakuha kong shade. Makikita nyo agad yung coverage ng dalawa. Dito sa side ng MJ, full coverage. Sa side ng EL, medium coverage. Pag tinignan siya up close, mas maganda yung finish ng foundation dito sa EL side. Meron siyang dewiness pa sa kanya. Si MJ kasi dahil sa super matte siya, nagbumukha ng flat.
tingnan. Kung meron kayong maliliit na bumps sa face, may emphasize niya. Pati yung mga large pores, ganyan, kitang-kita. Although maganda yung coverage niya, yes, maganda yellow undertone, pero hindi ko gusto yung itsura ng skin ko. Parang hindi siya healthy. Parang flat na flat talaga. Sa EL side, although medium coverage, andun pa rin yung dewiness na gusto ko. Pag nagsasalita ako, hindi nagre-wrinkle masyado, unlike dito sa MJ na nagre-wrinkle siya. Yung pores ko, hindi ganun ka-emphasize. Tingnan natin up close. This is the EL side. As you can see, okay pa yung pores ko dito. Wala masyadong lines. Pero sa side ni MJ, pag nagsasalita akong ganyan, kitang-kita nyo yung pores ko, ganyan. Tapos may side na parang nagsistretch siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera ha, pero na-emphasize nyo talaga yung mga lines. Ang mahal ng foundation, pero yung gagamitin kong setting powder, yung Nichido. Nichido na final powder in creamy glow. Ito kasi mas okay sa akin guys. Nag-try na ako ng ibang powder, pero ito talaga, binabalikan ko yung Nichido kasi mas okay siya para sa akin. Both sides of my face, ito yung gagamitin kong pang bake. Ito kasi wala akong problema sa kanya, kahit na i-apply ko siya sa buong face. Okay lang. Hindi kagaya ng Laura Mercier, kailangan under eye area lang kasi pinapaputi niya yung foundation ko. Ito talagang pantay yung kulay. Masyado bang seryoso yung review ko ngayon? Kasi talagang gusto kong i-deliver sa inyo yung talagang, alam niyo, yung kumpleto at detalyado. Kasi hindi biro-biro yung presyo nitong mga foundation na to. Meron pa kayong natira na Christmas bonus nyo, ayan, tutulungan ko kayong mag-decide kung which one ang mas bet nyo. Tatapusin ko muna yung the rest of my makeup and babalikan ko kayo, okay? Okay, so they both look good sa flash. Medyo off yung kulay ng EL. Siguro sa shade lang talaga na nakuha ko. Mas maganda sa photo with flash yung MJ. Alam niyo, hindi talaga binibigay lahat eh. Yung Marc Jacobs, up close, lalo na sa nguso, para siyang nagbubuo-buo, nagmumukha siyang cakey. Ginagawa ko, yung Nichido na final powder, nilalagay ko lang siya sa areas na hindi pawisin. Pero dito, for example, dito, tsaka sa nose, iniiwasan ko ng lagyan ng powder kasi kapag nag-concentrate ako ng lagay ng powder dyan, nagkikake siya pag pinagpawisan ako. So, iniiwasan ko yung part na yan. Yung EL naman, it's something na okay lang kahit natingnan ka ng malapitan kasi okay pa rin tingnan yung skin mo. Pero yung MJ, pag tiningnan na siya ng malapitan, mukhang dry, flat, 143. And babalik ako later kung kailangan kong mag-update, kung kailangan kong mag-blot. Pero for now, pareho, equally okay sila sa akin. Hindi lang nabibigay nung isa yung gusto ko dun sa isa. Pero parang ang hirap mag-decide. 5:49 PM. Lalabas kami ngayon eh. Ilang oras na yung nakalipas. Ayan, kung makikita nyo yung face ko. Kere pa rin. Medyo hindi na siya matte na matte tingnan, lalo na sa MJ side. Pero okay pa rin siya. Hindi ko kailangan mag-blot. So, mag-update ako later. Yung grayish, yung kanina kasi masyadong powdery yung sa EL side. Medyo nawala na dahil nag-oil up na ako. So, ayun, mag-update ako later ulit. No need to blot. Okay guys, so it's now 8:50 PM. Nag-edit kasi ako, kaya ako nakasalamin. Okay. May mga nakikita ng oil sa face ko, as you can see. Meron na lalo sa side. Bakit ganun? Bakit parang mas... Medyo nagulat ako Mas maraming oil dito sa side ng MJ kaysa sa EL. Pero yung EL, grayish na siyang tingnan. Sa MJ, ganun pa rin yung itsura niya. Hindi nagbago yung kulay ng foundation. So, I'm just gonna blot. Gamit kong blotter is Mary Kay Beauty Blotters. Ay, by the way, kanina pala, nasa mall kami, karga ko si Ju. Alam nyo ba, nag-transfer yung foundation sa damit ni Tutoy. Pareho silang nagta-transfer kasi tinry ko rin dun sa kabilang sleeves niya. Itong side na to, nag-transfer din siya. Pero mas grabe yung sa MJ. And then, dito naman sa side ng EL. Ay, alam nyo, mas marami talagang oil sa MJ side. Ito yung blotting paper sa EL. Ito yung sa MJ. Gulat ako kasi ina-expect ko talaga na mas maganda yung oil control ng MJ considering it's super matte. Pero, mas maganda yung oil control ng Estee. I will be back later for my final thoughts, final update, kung alin ba't dito sa dalawang to ang mas bet ko talaga. Last and final update, it is now 12:57
a.m. Almost 12 hours na sa face ko tong foundation na to, yung EL and yung MJ. Ngayon, napapansin ko na, I'll zoom this para, yan, mag-zoom in tayo para makita nyo. Ayan, nagkikake na si MJ. Si EL, wala kayong makikitang nag-cake sa kanya. Hindi siya nag-cake whatsoever, pero si MJ, ayan na. Nakikita nyo guys. Yun yung unang-unang napansin ko, nagkikake si MJ. Hirap mag-decide kung ano talaga yung okay sa kanilang dalawa. Kaya nga alam nyo yung ginawa ko, minimix ko si EL at saka si MJ. Dahil pag minix ko sila, mas pack talaga. Kaso hindi ko i-recommend yun kasi masyadong mahal. Yung MJ, na-mix ko na rin siya with Maybelline Dream Satin. Okay din siya. So, you have to find a foundation na medyo merong dewiness na ibibigay sa face. So, yun, kagaya ng Maybelline Dream Satin kasi maganda siya. I-mix with MJ. Ang EL naman, hindi siya ganun kamat. So, meron pa rin siyang dewiness sa kanya. Ang ayaw ko lang is, again ha, kasi siguro dahil sa shade na nakuha ko, Pebble, pinkish undertone siya. So, ang tendency is nag-grayish siya sa aking skin. Siguro kung ang nakuha kong shade is yung yellow undertone, mas okay talaga siya. Pero alam nyo, mas maganda yung EL. Yung MJ, kahit na maganda sa photo yung MJ, panalo siya sa pagdating ng ganitong oras, after ilang oras, nagkikake na siya. So, longevity, panalo si EL. Oil control, panalo rin si EL. Which is surprising nga, kasi ina-expect ko si MJ ang mananalo sa oil control dahil nga sobrang matte niya. Nung nag-blot ako kanina, kitang-kita nyo, mas maraming oil na nakuha dito sa MJ side compared sa EL. Yung nagta-transfer, ay nako, yung MJ ang talagang sobrang mag-transfer. Si EL, hindi masyado. Meron, pero hindi masyado. Coverage, panalo si MJ. Kasi medium coverage lang si EL. So, if you want something na talagang magtatakip ng inyong mga blemishes, for example, kung kailangan nyo na sa pictorial, ganyan, MJ. However, hindi siya pang matagalan. Hindi talaga binibigay lahat. Nakakaloka. By the way, guys, if you wanna know lahat ng shades na available dito sa dalawang foundation na to, ilalagay ko yung link ng ng Marc Jacobs at ng Estee Lauder sa description box para doon i-check nyo kung ano yung mga available na shades, okay? Yung price nila, almost the same lang yung presyo nila. So, doon, tabla sila doon. Packaging, mas gusto ko yung packaging ni Estee Lauder kasi ayoko nung merong dinidip na something para hindi siya hygienic. Disregard natin yung fact na mali yung shade na nakuha ko, I think, kasi kailangan yellow undertone. So, next time, pag naubos na yung Pebble ko, kukuha ako ng yellow undertone and then maybe I will update you then. I'm sorry, MJ! I'm sorry, Papa, ang mahal pa man din. Pero hindi. Guys, yun nga kagandahan dun eh. Kasi pwede mong i-mix si Marc Jacobs with ibang foundation para effect pa rin siya. And ang final verdict dito sa pagtutuos nitong dalawang foundation na to, panalo si EL. I'm sorry, MJ. Okay, so yun lang. Kung na-try nyo na tong dalawang to, please do share your thoughts on it. Comment kayo sa baba para makashare din kayo sa iba, sa mga naghahanap ng reviews nito. Kung is it worth your money kasi mahal silang pareho, diba? Sana nakatulong tong review na to, guys. Maraming salamat sa panonood. Thumbs up this video kung na-enjoy nyo and kung okay yung bagong setup natin ngayon. See you again on my next video. Bye!